Hi mga Mima, Rada is here. Before we start, please subscribe to support this channel. For today's video ay pag-uusapan natin ang sickness benefit qualification. Ano ba ang sickness benefit? Ang sickness benefit ay isang daily cash allowance na ibinibigay ng SSS sa mga SSS member na hindi makapasok sa trabaho dahil may sakit o injury. Ito ay tulong pinansyal mga mi, hindi ito utang mga mima. Benepisyo po ito sa SSS na nakukuha based sa inyong contribution o hulog sa SSS. So ano nga ba ang qualifying conditions para maka-avail tayo ng SSS benefit? So number 1 ay kailangan member po tayo ng SSS. Number 2, hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o injury ng minimum of 4 days, nasa hospital ka man o nasa bahay lang. Pangatlo is, has paid at least 3 months of contribution within the 12-month period immediately preceding the semester of sickness or injury. Ibig sabihin, dapat may at least 3 months of contribution ka sa loob ng iyong qualifying period based sa ating date of injury or sickness. So, how to identify the qualifying period? So, dito sa graph na to ay i-explain ko sa inyo how to identify the qualifying period. So makikita nyo na naka-per quarter ito. Kaya ito naka-quarter dahil para ma-identify natin ang semester ng sickness or injury. Ang semester of sickness or injury or tinatawag ding semester of contingency ay ang 2 quarter na magkasunod kung kailan ka nagkasakit. Again, ang semester of sickness or injury or tinatawag na semester of contingency ay 2 quarter na magkasunod kung kailan ka nagkasakit. So for example, nagkasakit ka sa buwan ng December 2025. Ang December 2025 ay nasa 4th quarter of the year. So ano yung magkasunod na quarter? 3rd and 4th quarter. So ang 3rd and 4th quarter, ito yung semester of contingency mo. So dito na tayo mag-start ng 12 months for your qualifying period. So ang qualifying period ng December 2025 ay from July 2024 to June 2025. So dapat dito sa loob ng qualifying period natin ay may contribution tayo ng at least minimum of 3 months, maximum naman po is 6 months of contribution. So another example, what if naman po is sa month of May ako nagkasakit? Anong buwan po ang qualifying period ko? So ang May ay nasa 2nd quarter of the year. So ano yung magkasunod na quarter? 1st and 2nd quarter. So ang 1st and 2nd quarter, ito na yung semester of contingency mo. Then dito na tayo mag-start ng count ng ating qualifying period. So, 12 months yung qualifying period natin. So, January to December 2024 po ang ating qualifying period. So, dito sa loob ng ating qualifying period, dapat may contribution tayo ng minimum of 3 months and maximum naman po ay 6 months of contribution. So, what if naka 5 months of contribution ako pero hindi magkasunod ang contribution ko? Makaka-avail pa rin po ba ako ng sickness benefit? Yes, mga mima, makaka-avail po tayo kahit hindi magkasunod ang contribution dahil minimum of 3 months contribution sa loob ng qualifying period ang qualification para maka-avail tayo ng sickness benefit. At dahil naka 5 months of contribution tayo sa loob ng ating qualifying period, tayo po ay qualified. At itong 5 months of contribution, ito na po yung gagamitin natin to compute our sickness benefit. So what if po lumagpas po ng 8 months of contribution ako sa loob ng qualifying period ko? So dun sa 8 months mo na contribution mga mima, kukuha lang ang SSS ng top 6 highest contribution mo. At yun na po ang gagamitin for the SSS sickness benefit computation. So yun mga may, ganun po mag-identify ng ating qualifying period. Next qualification is kailangan makapag-notify kay SSS na ikaw ay sickness o injure or nagka-injury within 5 days from the date of injury. So napakalaga na mag-notify kayo kaagad sa SSS dahil nababawasan po ang ating benefits kapag hindi tayo nakapag-notify agad sa SSS. So kung ikaw ay empleyado, mag-notify ka sa employer at si employer naman ang mag-notify kay SSS. Kung ikaw naman ay voluntary, self-employed or OFW, ikaw naman ang mag-notify sa SSS. So, how to notify or apply for sickness benefit? Check the link at the description box. May tutorial po tayo tungkol dyan. So, para sa mga employed, kailangan nagamit po na lahat ang sick leave para maka-avail ng sickness benefit. So, what if hindi ko nagamit lahat ng sick leave ko? Makaka-avail ba ako ng sickness benefit? Hindi po mga mi. Kailangan po muna natin gamitin lahat ng sick leave saka po tayo makaka-apply ng sickness benefit. So, para sa submission ng sickness notification, so para sa mga voluntary, self-employed, tsaka OFW, kung home confinement, kung nasa bahay ka lang, ma-confine, dapat within 5 days calendar after the start of your confinement,
nakapag-notify ka na kay SSS. Pero kung hospital ka na confined, within 1 year from the date of your hospital discharge. Kung submission naman para sa mga empleyado is kung nasa bahay ka lang, dapat si employee makapag-notify na kay employer within 5 days after the start of the confinement. Si employer naman dapat makapag-notify kay SSS within 5 days after the receipt from the employee. Pero kung si empleyado na hospital confinement, hindi na kailangan ni employee na mag-notify kay employer. Pero si employer dapat makapag-notify kay SSS within 1 year from the date of hospital discharge. So in case of late filing, ano ba yung late filing? So ito na yung sinasabi ko na dapat makapag-notify tayo kung tayo ay sickness or injury kasi possible na mababawasan ng ating sickness benefit. So for example, nagkasakit ka at na-confine ka lang sa bahay starting from March 1 to 31. So total of 31 days yon. Tapos nakapag-notify ka noong March 8. Di ba dapat mag-notify ka within 5 days? So dapat ang notification mo is dapat March 2 to March 6. Pero nakapag-notify ka ng March 8, so 2 days late yon. So ganito ang mangyayari. March 8 minus 5 days equals March 3. So yung bibilangin ng SSS is from March 3 to March 31. So magiging 21 days na yon. So instead of 31 days, magiging 29 days na lang yung gagamitin for sickness benefit computation dahil matagal kang nakapag-notify or nakapag-apply sa SSS sickness benefit. So another example is what if na bed rest ka starting October 1 to December 31. At nakapag-file ka ng December 10. So for example, yung October 1 to December 31 is 90 days yon. 90 days total. Pero nakapag-file ka ng December 10, so December 10 minus 5 days equals December 5. So December 31 minus December 5 equals 26 days. So instead of 90 days yung gagamitan to compute your sickness benefit, magiging 26 days na lang. Dahil matagal po tayong nakapag-notify or naka-apply ng ating sickness benefit. Kaya napakahalaga talaga na mag-notify tayo kaagad kung tayo ay may sickness or injury sa SSS. At kung ikaw naman ay empleyado, dapat kang notify sa employer at i-follow up mo si employer na mag-notify na siya kay SSS dahil may deadline din po siya na within 5 days. So to summarize, ang qualifying condition to apply for sickness benefit ay unang-una, member ka ng SSS. Pangalawa, has minimum of 4 days na hindi makapagtrabaho. Pangatlo, may 3 months to 6 months of contribution sa loob ng ating qualifying period. Pang-apat is nakapag-notify agad sa SSS na hindi ka makapagtrabaho dahil ikaw ay may sakit o injury. So kung isa sa apat na yan ay hindi ka makapagpasa or hindi mo nagawa, ay posibleng ma-reject ka o hindi maka-avail ng SSS sickness benefit. So kung gusto mo malaman magkano ang makukuha mong sickness benefit o kaya naman paano mag-notify o mag-apply para sa sickness benefit, check my other videos o pumunta ka sa playlist na SSS sickness benefit at meron po tayong mga tutorial video po doon. So yun ang mga mima, sana nakatulong tong video na to. If you have any questions or suggestions, comment below. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. If you want to know more about SSS, watch our other videos.